Nakarating na sa 4 major sanctioning bodies ang naging anomalya. Noong isang araw lamang sa laban nitong si Naoya Inoue, nagkaroon po ng confrontation sa pagitan ng kampo nitong si Naoya Inoue at ang tumatayong trainer nitong si Picasso ay nahuli sa akto itong si Naoya Inoue na naglalagay ng excessive tape at sa mga kumakalat pang video clips ng post-fight nitong si Inoue na kung saan na makikita mistulang may mga tali or nylon na nakapaikot sa kanyang hand wrap kung saan ay ginagawa po lahat-lahat ng kampo nitong si Naoya Inoue upang malinglang upang makakuha ito ng advantage sa mga nakakalaban nito at mistulang nadala nito ang ganong dirty tactics maging sa Saudi Arabia. At ipaidagdag yung balita na kung saan ay hindi daw sumailalim sa random drug test itong si Naoya Inoue bago at pagkatapos ng laban nito. Well, kung mapapatunayan na hayagang tumanggi itong si Naoya Inoue na sumailalim sa random drug test, ay posible pong magkaroon ng conclusion na ito ay kargado ng chemical at may tuturing bilang isang major ground upang ito ay baklasan ng mga titulo. Ay mistulang malabo na rin ang magreklamo pa itong kampo ni Alan Peter Picasso. Dahil mula sa nasabing laban nitong si Picasso kontra Inoue ay nag-uwi ito ng $3 million. Umaga ay panalo na rin kung tutuusin itong si Picasso sa naging laban nito kay Naoya Inoue dahil hindi po nito kikitain ang nasabing guaranteed purse kung ito ay lalaban lamang sa mga regular fighters. Pero pa man ang pinakamahalagang issue sa ngayon ay matuldukan na mistulang pandaraya nitong si Naoya Inoue na kung saan ay maging sa Saudi ay hindi nagpaawat itong kapo ni Naoya Inoue sa mistulang pandaraya.